Ang kwento ay nagsisimula sa Imperial Palace ng dakilang Chen Dynasty sa kabisera ng isang paralel na mundo, isang mapayapang umaga ang bumungad. Ang dating emperador na si Tu Chenjun ay namatay sa labanan, at ang kanyang pang-apat na anak na si Tuye ang umakyat sa trono. Gayunpaman, hindi talaga si Tuye ang itinalagang tagapagmana ni Tu Chenjun noong siya ay nabubuhay, sapagkat isa siyang ganap na walang silbi, nalululong sa bisyo at walang kakayahan. Ngunit nakuha niya ang trono dahil sa suporta ng mga tiwaling opisyal. Naguluhan si Tuye nang marinig niya ang mga bagay na yon, tila nagulat siya nang marinig na tinatawag siyang isang walang kwentang emperador. Labis siyang nabahala habang iniisip kung siya nga ba ang pinag-uusapan. Naalala niya na hindi pa ganoon katagal, bilang isang taong mula sa modernong panahon, ay nanonood siya ng dance videos habang nakikipagdiskusyon sa isang forum. Isang tao ang nagtanong sa forum kung anong dinastiya ang gusto niyang puntahan kung sakaling makakabalik siya sa nakaraan. Sa inis, tinaasan niya ng gitnang daliri ang kanyang laptop at sinabing napaka-ridiculous ng tanong na yon. Galit na galit si Tuye at mabilis siyang nag-type sa keyboard na parang baliw. Tinanong niya ang taong iyon kung ano ang problema niya. Iginiit niya na ang pagbabalik sa sinaunang panahon ay nangangahulugan ng panganib at napakaraming posibleng dahilan ng kamatayan. Idinagdag pa niya na wala rin namang kasiguraduhan na magiging isang emperador siya na may 3,000 babae. Kaya, ang ipinanganak sa kasalukuyang panahon ay isang biyaya, kaya dapat nilang ipagpasalamat ito. Ngunit bumalik siya sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi niya matanggap na hindi siya kayang hawakan ng oras kaya't itinapon siya sa nakakatakot na Chen Dynasty na may isang pangit na kapalaran. Biglang nagbigay ng abiso ang kanyang pulse errors, na nagsasabing ang National Downfall System ay na-activate. Bumati ang sistema kay Tuye bilang host at ipinakilala ang sarili bilang kanyang AI assistant, ang Downfall Bracelet, na maaari niyang tawagin bilang Downy. Natigilan si Tuye sa takot at nagtanong kung ano ang kahulugan ng Downfall System na ito, tila ginag-agaw lang ba siya? Ipinaliwanag ni Downy na ang sistema ay nabuo mula sa sariling kagustuhan ni Tuye. Sa madaling sabi, hanggat na ipapabagsak niya ang Chen Dynasty, maaari siyang makabalik sa realidad. Binati siya nito ng good luck at siniguradong tutulungan siya nito sa abot ng makakaya. Nang marinig ni Tuye na ang pagpapabagsak ng Chen Dynasty ang susi sa kanyang pagbabalik sa tunay na mundo, matindi niyang tinitigan si Downy. Napaisip siya na hindi pa niya narinig ang ganitong klaseng kakaibang time travel setup. Samantala, napansin ng babaeng nasa tabi niya ang kanyang reaksyon at nagtaka kung bakit biglang natulala ang walang kwentang prinsipe Tuye. Nabanggit ng babae na dati, tuwing nakikita siya ni Tuye, binibigyan siya nito ng creepy na ngiti, ngunit ngayong araw, may kakaiba sa kanya. Nagulat siya nang biglang tumingin sa kanya si Tuye, tila may nakakatakot siyang nakita. Sa puntong yon, isiniwalat ni Downy na ang babaeng ito, si Zhao Shu, ay ampon ni Zhao Zuo, at ibinigay siya kay Tuye bilang concubine upang mas madaling mabantayan at makontrol siya. Biglang nakita ni Tuye ang impormasyon at datos tungkol kay Zhao Shu, kaya agad siyang nagtanong kung bakit niya ito nakikita, na parang isang laro lang. Ipinaliwanag ni Downy na ito ay isang warm-hearted auxiliary function, mula kay Big Downfall, kaya tuwing may kinalaman sa mga pangunahing tauhan ng target na pagbagsak, maaari niyang ma-access ang impormasyon nila anumang oras upang lubusan silang makilala at manalo sa 100 laban. Samantala, si Zhao Shu ay nagulat rin at tinanong ang sarili kung guni-guni lang ba niya ang lahat. Napansin niya na sa isang iglap, nang tumingin sa kanya si Tuye, parang may kumislap sa mga mata nito. Samantala aminado si Tuye na si Zhao Shu ay isang napakagandang babae na isinama ni Zhao Zuo upang bantayan siya, at siya nga ay talagang kaakit-akit. Sa kabilang banda, si Zhao Shu ay nakaramdam ng kaba dahil pakiramdam niya ay tila nakita ni Tuye ang kanyang mapagmataas na acting skills gamit lamang ang isang sulyap. Nag-alala si Tuye habang patuloy niyang tinititigan si Zhao Shu. Biglang may tumawag kay Tuye at nagkomento na tila parang wala siya sa sarili sa loob ng ilang sandali. Tinanong siya nito kung may bumabagabag ba sa kanyang isipan. Habang pinagmamasdan ng dalawang lalaking nasa harapan niya, nag-isip si Tuye kung sila ba ang mga tiwaling opisyal na binanggit sa pambungad na salaysay, at kung kaya rin ba niyang makita ang kanilang impormasyon. Tinitingnan ng lalaking kakausap lang sa kanya. Kinilala ni Downy na siya si Li Tianyuan, ang kanang punong ministro ng Chen Dynasty at ang plastic brother ni Zhao Zuo. Isang taong nakikita si Tuye bilang isang sunod-sunurang puppet at nagsisikap na ipaupo siya sa trono bilang emperador.
Samantala, itinuro rin ni Downey ang isa pang lalaking abala sa pagkain, siya naman si Zhao Zuo, ang kaliwang punong ministro ng Chen Dynasty at ang plastic brother ni Li Tianyuan, na tulad ni Li Tianyuan, ay nakikita rin si Tu Ye bilang isang kontroladong puppet at nagtatangkang ipaupo siya bilang emperador. Nagdilim ang ekspresyon ni Tu Ye matapos makita ang kanilang impormasyon, napagtanto niyang ang kapangyarihang pampulitika at katalinuhan ni Li Tianyuan ay lampas sa sukat, habang bahagyang mas mababa ang halaga ng kay Zhao Zuo, ngunit wala itong kahinaan, parang isang hexagonal warrior. Nang makita ni Zhao Shu ang malamig na tingin ni Tu Ye, nagkomento siya na yun ang unang pagkakataong nakita niyang ganyan ang kanyang ekspresyon, nakakatakot yun ngunit sa isang banda ay kakaibang nakakapanabi. Biglang tinawag ni Zhao Zuo si Li Tianyuan, sinabi niyang maaaring nag-aalala si Tu Ye na baka hindi maging matatag ang trono na kanyang malapit nang makuha. Ngunit kalmadong sumagot si Tu Ye, hindi yun ang kaso, dahil mas nais ko pang hindi ito maging matatag agad, mas mabuti kung bumagsak agad ang kaharian. Napansin ni Zhao Shu na kahit sa harap ng pang-iinsulto ng kanyang amain, nanatiling kalmado si Tu Ye. Nagtaka siya kung kailan pa ito naging ganoon kahiwaga. Tumayo si Zhao Zuo mula sa kanyang upuan at ipinaliwanag na, bago mamatay ang yumaong emperador, ang kanyang huling habilin ay para kay Tu Su, na kasalukuyang namumuno sa hukbo sa labas ng kabisera, upang umupo sa trono. Napagtanto ni Tu Ye na ang tunay na hinirang na tagapagmana ng trono ay si Tu Su, na tila kasalukuyang nasa labas ng kabisera kasama ang kanyang hukbo. Sinabi ni Zhao Zuo na kasalukuyan silang kumikilos laban sa huling habilin ng emperador sa pamamagitan ng pagsuporta sa mismong pag-akyat ni Tu Ye sa trono. Napabulalas si Tu Ye. Hindi na nakapagtataka kung bakit ang dalawang punong ministrong ito ay lantaran pang nananatili sa kabisera habang tila binabastos ang kabaong ng yumaong emperador. Mabangis na ngumiti si Zhao Zuo at nagkomento, bagamat malamang na hindi basta-bastang lalabas mula sa kabaong si Tu Chenjun upang patayin tayo, hindi natin masasabing ganoon din ang magiging reaksyon ni Tu Su. Lumapit si Zhao Zuo kay Tu Ye at iminungkahi na dahil hindi pa kumakalat ang balita ng pagkamatay ng emperador, nasa kamay nila ang imperial na selyo sa kasalukuyan, baka mas mainam na sila ang unang kumilos at maglabas ng utos. Dagdag pa ni Zhao Zuo, dapat payagan ni Tu Ye na isama si Tu Su sa kabilang buhay kasabay ng emperador. Napaisip si Tu Ye, kung susundin ba niya ang kanilang plano at maglalabas ng kautusang patayin si Tu Su, tiyak na makukuha niya ang trono, ngunit hindi ito makakatulong sa kanyang tunay na layunin na pabagsakin agad ang bansa. Alam niyang magiging isa lamang siyang sunod-sunurang puppet na kanilang lalaruin ayon sa kanilang kagustuhan. Nakakadismaya, dahil hindi pa man lumalamig ang bangkay ng dating emperador, ang dalawa nitong pinagkakatiwalaang ministro ay agad nang nagtataksil at binabalak ipaupo sa trono ang isang walang silbing prinsipe upang kontrolin ang buong kaharian. Nagreklamo si Tu Ye sa sarili niyang isipan, hindi ako makapanood ng mga drama, wala man lang cute na mga babae rito, at mas lalong hindi ko maatim na basta na lang magpagamit sa dalawang matandang gaaman. Nang inig siya sa pagkasuklam at napaisip, hindi ko kayang mabuhay ng ganito kahit isang segundo pa. Habang litong-lito si Tu Ye sa kung ano ang dapat niyang gawin, biglang nakuha ng imperial na selyo ang kanyang pansin. Biglang hinablat ni Tu Ye ang imperial na selyo, na lubhang ikinagulat ni Zhao Zuo, ipinahayag niya sa kanyang sarili na mas mabuti pang tapusin na lang niya silang lahat. Nang inig sa takot si Zhao Zuo at agad na tinanong si Tu Ye kung ano ang ginagawa nito, itinaas ni Tu Ye ang imperial na selyo palayo sa kanya, kaya't mariing hiniling ni Zhao Zuo na ipaliwanag niya ang kanyang ibig sabihin sa paggawa ng ganoong bagay. Ipinaliwanag ni Tu Ye na kung siya ay mamamatay, para na ring nawasak ang Chen Dynasty, at sa tingin niya, perpekto yun, sa kanyang isipan, hinihimok niya si Zhao Zuo na patumbahin siya. Matatag niyang idineklara na bilang emperador, pananatilihin niya ang imperial na selyo mula sa araw na yun, at kung sino ang kanyang papatayin o patatawarin ay siya na ang magpapasya. Samantala, nag-iisip si Zhao Shu kung si Tu Ye ba talaga ang tipo ng lalaking may tapang na harapin si Zhao Zuo ng ganoon. Namula siya nang marinig ang mapangahas na pananalita nito. Habang tinatanong ni Tu Ye kung sino ang sang-ayon at sino ang tutol sa kanyang sinabi, napansin ni Zhao Shu ang ekspresyon ng kanyang mukha at ang tensyon sa kanyang katawan. Naisip niyang tunay ngang matapang si Tu Ye. Naging mapula ang mukha ni Zhao Shu habang patuloy niyang inoobserbahan si Tu Ye. Habang pinapanood ni Zhao Shu kung paano hinahamon ni Tu Ye si Zhao Zuo,
nagkomento siya na ang dating ugali ni Tuye ay isa lamang palabas. Napansin din ni Zhao Shu na hawak na ngayon ni Tuye ang imperial na selyo, at ito na ang tunay na anyo niya. Samantala, galit na galit si Zhao Zuo at sumigaw na nagiging arrogant na si Tuye bago pa man maupo sa trono. Iginiit niyang kung kaya niyang itaas si Tuye, kaya rin niya itong ibagsak. Patuloy na tinutukso ni Tuye si Zhao Zuo, hinahamon itong lumapit at tapusin siya. Sinabi niyang si Zhao Zuo ay may halaga ng lakas na 77, kaya hindi siya dapat mabigo. Sa galit ni Zhao Zuo, sumugod siya kay Tuye at sumigaw na papatayin niya ito sa pamamagitan ng pagsakal. Sinubukan siyang pigilan ni Zhao Shu, hinihimok siyang kumalma. Biglang sumingit si Li Tianyuan at sinaway silang dalawa. Sinabing pareho naman silang may iisang layunin kaya dapat silang kumalma. Nabigo si Tuye nang makita niyang nanatiling kalmado si Li Tianyuan, ngunit ngumiti siya nang maisip na kailangan pang dagdagan ang apoy sa sitwasyon. Habang si Li Tianyuan ay nagmumungkahi ng isang bagay, biglang binitawan ni Tuye ang imperial na selyo. Nagdilim ang ekspresyon ni Li Tianyuan nang bumagsak ito sa lupa, habang maluwag na sinabi ni Tuye, "Oops." Nang inig si Zhao Zuo sa takot, ngunit walang pakialam na sinabi ni Tuye na aksidente lang yun. Alam niya ang kahalagahan ng imperial na selyo, na ito ang sumisimbolo sa kapalaran at autoridad ng Chen Dynasty. Ang selyong ito ang utos ng emperador sa buong kaharian at isang sagisag ng kanyang pamumuno sa mundo. Tinawag ni Tu Chenjun ang kanyang sarili bilang Chen Emperor, na nagpapahiwatig na maaaring magtagal ng maraming henerasyon ang Chen Dynasty. Alam ni Tuye na isang mabigat na kasalanan ang sirain ang imperial na selyo, kaya't hindi siya naniniwalang kayang tiisin ni Li Tianyuan ang ganitong pang-aasar. Habang tinatitigan ang nakakatakot na ekspresyon ni Li Tianyuan, nag-isip si Tuye na kung papatayin na ba siya nito sa sandaling iyon at tuluyang wasakin ang bansa. Samantala, galit na galit si Zhao Zuo kay Tuye. Tinuturo ito ng mariin ngunit tila nawalan ng sasabihin. Nang akma na siyang susugod muli kay Tuye, isang boses ang sumingit upang pigilan siya. Si Li Tianyuan iyon, ipinaliwanag niya na nagbibiro lamang ang kanilang kamahalan, at na ang buong mundo ay pag-aari na ni Tuye, lalo na ang isang pirasong jade lamang. Muling nadismaya si Tuye nang marinig ang sagot ni Li Tianyuan, na nagsabing wala namang malaking epekto kahit na nabasag ito. Pinayuhan ni Li Tianyuan si Tuye na gabi na at dapat na siyang magpahinga, dahil maaari naman nilang pag-usapan ang iba pang mga bagay sa ibang araw. Si Li Tianyuan at Zhao Zuo ay sabay na lumayo, at sinubukang pigilan sila ni Tuye. Tinanong ni Tuye kung hindi ba pantay-pantay ang emperador at ang karaniwang tao sa ilalim ng batas, at kung hindi ba nila siya papatayin. Ilang sandali ang lumipas, sa isang ibang gusali, magkasama sina Zhao Zuo at Li Tianyuan. Iminungkahi ni Zhao Zuo na kailangan nilang makahanap ng paraan upang mapatalsik si Tuye. Nagtanong si Li Tianyuan kay Zhao Zuo kung nauunawaan ba niya ang mga maaaring maging kahihinatnan ng pag-aalis kay Tuye. Ngunit binaliwala ito ni Zhao Zuo at sinabing ano pa bang maaaring maging epekto nito. Tinawag pa niyang duwag si Li Tianyuan dahil patuloy pa rin itong tumatawag kay Tuye ng iyong kamahalan. Samantala, hinarap ni Li Tianyuan si Zhao Zuo at tinawag itong hangal. Nagtanong siya kay Zhao Zuo kung hindi ba niya naisip na bilang mga pinagkakatiwalaang ministro ng yumaong emperador, sila ang unang target ng investigasyon at parusa kung sakaling mamatay si Prinsipe Tuye sa kabisera sa kainahinalang mga pangyayari, lalo na habang nasa labas ng lungsod si Prinsipe Tusu na namumuno sa mga hukbo. Hindi makapaniwala si Zhao Zuo nang ipaliwanag ni Li Tianyuan na ang pagbasag ni Tuye sa selyong imperial ay nangangahulugan na nawala ang kanilang alas laban kay Tusu, ibig sabihin, ang tanging pag-asa nila ay ang pagpapatuloy ni Tuye sa pag-akyat sa trono, kaya hindi nila siya maaaring alisin sa ngayon. Nag-isip saglit si Zhao Zuo bago nagtanong kay Li Tianyuan kung sinasadya ba ni Tuye na sirain ang selyong imperial upang pigilan siyang patayin si Tusu. Kinumpirma ito ni Li Tianyuan. Nilinaw ni Li Tianyuan na dati, si Tusu ang balakid sa pag-akyat ni Tuye sa trono. Ngunit dahil sigurado na ang pag-upo ni Tuye sa trono, kailangang pag-isipan niyang muli ang kanyang relasyon kay Tusu. Idinagdag pa niya na sa kontinente ng Otherworld, kung saan maraming bansa ang naglalaban-laban para sa kapangyarihan at maraming buhay ang nagdurusa, ang Chen Dynasty ang siyang nagpatahimik sa rehiyon at nagbuklod sa hilagang kontinente, kaya naman, ang presensya ni Tusu, na may malakas na hukbo, ay nagpapaingat sa kanila sa korte,
dahil hindi nila maaaring apakan si Tuye ng husto. Nagbabala si Li Tianyuan na kung pipilitin nila ng labis si Tuye, maaari nitong payagan si Tu Su na pumasok sa kabisera at wasakin ang kanilang mga plano, isang bagay na hindi nila maaaring ipagsapalaran. Dagdag pa niya, maaaring gamitin pa ni Tuye ang tinatawag na triangular relationships upang kontrolin sila. Nag-alinlangan si Zhao Zuo at tinanong si Li Tianyuan kung hindi ba niya masyadong iniisip ito ng malalim, at kung may kakayahan ba talaga si Tuye na magplano ng ganoon kalayo. Tinugon ni Li Tianyuan si Zhao Zuo sa pamamagitan ng isang tanong, alam ba niya kung kaninong mga salita ang sinabi ni Tuye tungkol sa emperador at karaniwang tao na pantay-pantay sa ilalim ng batas? Sinabi niyang ang mga salitang yun ay mula sa punong ministro ng Chen Dynasty, si Wei Xingluo, 100 taon na ang nakalipas. Ikinwento niya na noong panahong yun, si Ministro Wei Xingluo ay paborito ng hari ng Chen, may hawak ng napakalaking kapangyarihan, at tila mas makapangyarihan pa sa lahat, ngunit dahil nawala ang tiwala sa kanya ng hari, hinatulan siya ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng paghiwa-hiwalay ng kanyang katawan. Inisip nila kung paano maaaring nakangiti ng may pagkamapanlin lang si Tuye, habang sila ay parang mga sunod-sunurang manika lamang sa kanyang mga kamay. Ipinahayag ni Zhao Zuo na hindi siya tulad ni Wei Xingluo, at kailanman ay hindi siya yuyuko kay Tuye. Wala namang ibang inaasahan si Tu Su kundi ang lakas ng kanyang hukbo. Kaya, dahil wala pang inilalabas na kautusan si Tuye, magpapadala siya ng isang tao upang patayin si Tu Su at isisi ang lahat kay Tuye, dahil pareho rin naman ang magiging resulta. Nanatiling tahimik si Li Tianyuan habang malalim na nag-iisip. Kumikislap ang kanyang mga mata habang napansin niya na ang dati nilang suporta kay Tuye ay dahil siya ang pinakamadaling kontrolin sa lahat ng anak ng yumaong emperador. Ngunit ngayon, tila nagbabago na ang sitwasyon. Inilarawan ni Li Tianyuan ang isang imahe ni Tuye na namumuno sa maraming tao, at saka siya tumawa ng may pagka-sinister, ang kanyang ekspresyon ay puno ng kasamaan habang binibigkas niya ang mga salitang, talagang nakakaaliw ang mga inapo ng yumaong emperador. Samantala, mahimbing na natutulog si Tuye sa kanyang kama, ngunit bigla siyang damilat, namumula ang mga mata, at napabuntong hininga. Ang boring nito, reklamo niya, inis niyang sinabi na walang masarap na pagkain, walang kawili-wiling laro, at kailangan pa niyang magbasa ng mga memorial na hindi man lang niya naiintindihan kahit isang karakter. Wala siyang makitang kahit anong maganda dito o doon, kaya para sa kanya, isa itong nakakaantok na panahon. Mukha na siyang mababaliw sa inip at nagreklamo pa, walang cellphone o computer, mamamatay na yata ako sa pagkabagot. Bigla niyang napansin ang isang taong nakatayo sa sulok ng silid, napakunot noo siya at tila naguluhan nang makita si Zhao Shu na naroon, namula si Zhao Shu at mahina niyang binulong, kailangan kong paglingkuran ka sa loob ng silid tulugan, nanatiling blanko ang mukha ni Tuye sa loob ng ilang segundo, ngunit bigla siyang namula, nagsimulang maglaway, at sabik na sumigaw. Binabawi ko na ang mga sinabi ko.